Hop, sandali. Thumbnail pa lang yung nakita mo, mare, kupare. Gusto mo nang i-pass forward yung video. Kung ipa-pass forward mo lang, huwag ka nang manood. Eh, marites to eh. Kailangan yung full video mapanood mo. O, tutuloy na natin. O, ilayo mo na yung kamay mo. Huwag mo nang i-pass forward. Kasi tutuloy ko na yung video. Okay. Wala umpisa hanggang dulo. Panoorin mo ha. Huwag mo rin i-skip yung ads para makatulong tayo sa PDP Laban, pangkumpanya, yung sweldo natin kay YouTube. O, tuloy ko na. O, sige, tuloy na natin. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Mga hudas sa palasyo malapit ng magkawatak-watak. At isa sa mga congressman malapit na ring makasuhan. At ito si Marcos Jr., Martin Romualdez at iba pang mga pasimuno dito sa BICAM report ay malapit na hong husgahan or malapit na pong hatulan ng Korte Suprema. Ay naku, grabe naman ito. Grabe si. Mukhang patindi ng patindi ho yung mga nangyayari ngayon. Oo, eto nga nung Estela Kimbo at mga nag-fill up sa blank item sa 2025 budget pinapaharap sa korte. Paktay na. Pinapaharap na, hinahanap na guys. Eh naku po, paktay kayo diha. Paktay talaga kayo, diha. Ang hirap nito, no? So grabe talaga to. Alam nyo, matagal-tagal at ginawan ho ng administrasyong Marcos ng kung ano-anong alibay or kung ano-anong issue, palabas na issue para lang matabunan etong tawag dito, etong BICAM report na merong blanco po na pinirmahan po ng mga tulongges. Oo. At Opo. Sir, malinaw din po yung budget doon sa universal healthcare na dapat lang ay intended lang talaga para sa kalusugan. So kumbaga, kung ito ay maililipat sa ibang mga proyekto, lalo na ito kasi intended lang talaga sa kalusugan, ilalagay mo sa infra or iba pang mga proyekto, hindi na ito sumasang-ayon doon sa mismong pinakabatas niya. A malversation of public funds yan. Sapagkat specific yung batas gagamitin mo lang yan for healthcare or anything health-related and wellness of the Filipino people. Katangi-tangi kasi yung mandato ng batas na yan. Ang pera ng PhilHealth, dapat nga yan ubusin nila pero sa health lang, sa kalusugan at kaligtasan ng Pilipino. at hindi sa tulay. Pangina, saan ka naman nakakita? PhilHealth Fund gagamitin sa tulay. Puta na, grabe ka baliwan ng utak nila ngayon, no? PhilHealth Fund gagamitin mo sa tulay. Ano yung humihinga ba yung tulay? Bobo ka ba nga ni? Hayop na yan, no? Gulat tayo dun, no? Tapos, ang pinakamalupit pa rito, asan ng tulay? Yung malupit din asan ang tulay nga ni? Bakit wala ang tulay? So, big sabihin na wala ang tulay, wala na rin ang pira. Katangi-tangi yung mandato ng PhilHealth. Paano mo ubusin ang pera niyan? Palawigin mo yung scope of services. Ako nga, lagi kong sinasabi, to include even yung assistive devices, kagaya ng saklay, ng tungkod, ng wheelchair, whether motorized or manual, pati yung aparato na ginagamit sa hagdan para makaakyat baba yung mga person with disability o di kaya yung mga may karamdaman. Dapat yan i-include na lang at pinalawig pa yung serbisyo ng PhilHealth. Pero maling-mali na gamitin mo yan pang-maintain ng mga highways, pondo na tinatawag na Panay Negros Guimaras Highway. And it was discovered, it was unearthed through the Honorable Lady Justice Ami Lazaro Javier na
fully funded pala yung Panay Negros Guimaras Bridge 174.5 billion na inutang sa Export-Import Bank na Exim Bank ng Korea. Bakit kailangan mo i-augment yan ng pera mula PhilHealth fully funded? Tapos meron pang augmentation funding from 22, if I'm not mistaken, 22, 23, and 24 General Appropriations Law. Opo, and dito po sa pagbabudget sa pondo ng PhilHealth, bigyan lang natin ng diin kasi hindi lang ito galing sa, kasi may part dito na galing sa appropriation or galing sa pondo mula sa government, paglalaanan po nila, which is yan yung mga tax ng mga tao, no, ng publiko. Maliban pa dyan, nagbabayad pa si publiko, ang taong bayan, mula doon sa kanyang sinasahod, so doble yung nakukuha sa kanya. Nagbabayad siya ng tax. Ito nga yung malupit dyan eh. Isipin nyo ito maigi Tignan yung pahirap ng gobyerno sa atin. Tatrabaho tayo, OT. Yung sa mga kumpanya, ako na pasalamat ako ngayon kasi kahit papano magaang ang trabaho ko. Pero malaki ang binabayaran kong tax. Dami kong properties. Hindi. Oo, di ba? So, isipin nyo maigi, mag-OT ka 5 hours sa isang buong araw mong trabaho. Tapos ang sasahurin mo ay umaabot lamang ng sabihin na natin 700 a day. Halimbawa lang naman. Tapos ibabawas dun yung sa PhilHealth. Tapos siyempre ikaw naman ganado ka kasi gusto mong punuan or gusto mong mapatayog or mapalakas yung PhilHealth fund mo. Biglang ganito ang mangyayari. Utos na ipagurgor si Vice President. Tukoy na! Okay guys, napakaganda ng pag-uusapan natin ngayon. Huwag mong i-skip yung video, panoorin natin to kay Tol J. Guevara. No? Isa sa Banateros, kapatid ko yan. Mas maliit lang yung bunganga ko kay Tol J. Guevara. Mas malaki yung sa kanya. Alright guys, napaka good morning. Good morning. Good morning sa inyo. So ngayon dito sa ating papanoorin mga kababayan, dito yung panoorin nyo kasi magmula umpisa hanggang sa dulo. Dito kay Tol J. Guevara, tapos subscribe nyo po siya. Itong may utos dito sa video na to ay tukoy na. Okay, hanapin nyo dyan sa video na yan. So medyo mahaba-haba po itong video na to at ay kayo na mag-analyze. Baka sabihin nyo na naman fake news kasi hindi naman pa kayo nanonood, hindi nyo natatapos yung video ay magsasabi ng fake news, lalong-lalo yung mga kumare sa may kabila. Pero yung mga kumare natin dito, oy kumare, shoutout po sa iyo. Ayan, good morning. Maraming salamat sa pag-like ng video at ay pagsuporta kay Boy Sardinas. At ay dapat kasama ako sa sa Hong Kong. Oy, sandali. Alam nyo mga kababayan, kwento ko sa inyo bago tayo manood ng video. Itong nakarang araw, nagpunta, hanggang ngayon, nandun pa yung Banateros sa Team Duterte sa Hong Kong. Itong mga hinayupak na mga tanso vlogger na to, ipinapakalat nila na kaya daw si Tatang Digong nagpunta ng Hong Kong, umiiwas sa ICC. Mga po, gigigil ako sa inyo Ilabas nyo yung ICC nyo, katagal-tagal na yan. Baka ngayong araw na to, pabalik na ang Team Duterte ng Pilipinas. Salubungin nyo sa airport, asan ba ICC nyo? Di ba? Yan ang mga sinasabi ko wala, ICC daw, ICC. Samantalang dati pa yan, yung si Tanso vlogger na si Chris Ulo, January pa yan. Hindi na raw aabot ng katapusan ng January ay dadamputin na si Tatang Digong, si Senator Bato. Anong petsa na ngayon, mga Tanso, mga vlogger kayo? Fake news talaga kayo. Itong nagpunta sila ng Hong Kong, Team Duterte, abay, kaya daw umalis. Nagtatago daw si Tatang Digong sa ICC. Kita nyo, panoorin nyo yung mga vlog nila. Wala mga o hintayin nyo, baka ngayong araw pabalik na ang Team Duterte. Nagpunta lang sa OFWs natin sa Hong Kong. Shoutout po sa mga taga Hong Kong. Diba, kita nyo yung mga paano nila. Basta't bayaan mo yun sila, huwag kayo maniwala sa mga yan. Banat lang din tayo. Batuhin din natin ng mga itong kalabatan, batuhin natin ng
Nambabato sila ng bato, batuhin mo ng tinapay. Tinapay bato natin. Di ba? Okay, balik sa video na to mga babayan. Dito mapapanood nyo si Attorney Vic, yung mga pasabog. Kita nyo naman, ay grabe. Hintayin nyo mga babayan na itong si Attorney Vic, yan ang pinakapalupit nating attorney. Saka si Attorney Marcoleta, sinampahan ng mga kaso itong mga buhaya. Hindi yan hihinto hanggang sa makapit nila, lalong lalo pag manalo ang PDP laban. Tutuluyan nila yung Marcos na yan mga babayan. Hanggang sa makulong itong mga hinayupak na para magkaroon ng katarungan. No, yung mga nawawalang pera, bilyon-bilyon. 'Di ba? Lalong-lalo kasi mga OFWs. Pero ba naman? Mga ilang billion dollars ang mga inuwi ng mga OFWs dito sa Pilipinas. Hindi malaman kung saan napunta. 'Di ba? Yun ang sinasabi ko sa inyo eh. Kaya tuloy lang tayo mga babayan ha, at itong darating na eleksyon, dire-diretso pa tayo. So, grabe no. Dito sa video na to mga babayan, makikita nyo dito yung may utos ha. Panoorin mo, paano makikita yan? Manood tayo dito kay Tol J. Guevara. Ay, ang lupit nito. Super Marites. Don't forget to subscribe sa aking kapatid na Banateros. Okay? So, hintayin nyo rin po mga babayan. Darating yung mga panahon, magsusurvey tayo. I think baka buong Pilipinas. Si Boy Sardinas ang vlogger ng Banateros niya sa survey. So, shout out, magkikita na po tayo dyan. Medyo relax lang muna tayo. At hintay mo tayo ng hudyat kung kailan natin gagawin yan. Okay, so panoorin nyo na yung video guys. Napakaganda nito. Don't forget to subscribe and like and share. Okay, malapit na po tayo mag 170,000 subscribers. Kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe mo na ako, kumare ko. At yung mga kinikita natin sa YouTube, yung mga revenue, itutulong po natin yan sa mga babayan natin na sa pagkampanya. Kita nyo, marami na tayo nabibigyan ng mga tarpaulin. Nakita nyo sa vlog ko, kakalat na yan, marami yan, magpapaprint pa tayo at ipapadala natin through LBC. Ibigay natin sa mga kababayan natin ng mga nangihingi kasi gusto nilang tulungan, tatangdigong walang bayad dyan. Hindi tulad ng iba dyan na kada kilos may bayad. Dito sa amin wala, magkakaisa kami kasi mahal naman ng Pilipinas. Kada isang pamilya mahalaga kasi tayo ay mga Pilipino, kasi may puso at pagmamahal sa kapwa, hindi tulad ng iba mga buhaya. Okay guys, manood na tayo. Simulan mo na yung boy. Let's go. Mga hudas sa palasyo malapit nang magkawatak-watak. At isa sa mga congressman malapit na ring makasuhan. At ito si Marcos Jr., Martin Romualdez at iba pang mga pasimuno dito sa BICAM report ay malapit na hong husgahan or malapit na pong hatulan ng Korte Suprema. Ay naku, grabe naman ito. Grabe si. Mukhang patindi ng patindi ho yung mga nangyayari ngayon. Oo, eto nga nung Estela Kimbo at mga nag-fill up sa blank item sa 2025 budget pinapaharap sa korte. Paktay na. Pinapaharap na, hinahanap na guys. Naku po, paktay kayo diha. Paktay talaga kayo, diha. Ang hirap nito, no? So grabe talaga to. Alam nyo, matagal-tagal at ginawan ho ng administrasyong Marcos ng kung ano-anong alibay or kung ano-anong issue, palabas na issue para lang matabunan etong tawag dito, etong BICAM report na merong blanco ho na pinirmahan po ng mga tulonggis. Oo. At buti nga kamo ito ay yung Korte Suprema ay talagang pumapanig sa katotohanan. At ito nga mukhang pinapatawag na nga at may mga bali-balita na parang nagkakaturuan. Uy, ano yan? Bakit ako nadamay dito? Uy, ganito, ganyan. Ba't ako yung nasisisi dito?
Bakit ako yung nasisisi? Ba't ako yung nadadamay? Ganun. Oo, may mga ganyan-ganyan daw na usapan ngayon kasi nga alam naman na natin na itong si Stella Kimbo ay pinalitan niya lamang si Saldico sa kanyang posisyon. At ito nga ay isa rin po yan si Saldico sa mga mananagot ho dito sa BICAM report na ito. Ito po dapat nyo ho itong ma-share. Dapat nyo itong maipakalat sa mga social media platform para ho mapanood pa ng iba pa nating mga kababayan. So na ho natin patagalin. Ito po ang balita by Attorney Rodriguez. Yan. So panoorin ho natin. It's very specific din yung kautusan. Dapat magpunta doon si Marikina Congresswoman Stella Kimbo at yung kanyang mga itinuturong miyembro ng Technical Working Group ng Senado at ng Mababang Kapulungan dahil yun ang kanyang itinuro na ipinagkatiwala na raw nila ang paglagay ng halaga dyan sa mga blanco sa Bicameral Conference Committee report. Sir, kamusta po ang mga ganap sa loob ng Korte Suprema? Take us back inside at anong atmosphere, sir? Harap po. Bago natin simulan, alam nyo ito, bago natin simulan tong interview kay Atty. Vic, ang nakakaawa ho dito ay yung mga, ito yung tinatawag nilang TRICOM tuloy. Itong tinatawag nilang technical group na mga, ano lang po ito, na mga mabababang tao. Ito ay di hamak na empleyado lamang ho ng gobyerno. Ito po yung parang gustong, ito po yung ginagamit ngayon na puppet ng administrasyon para sila yung masisi dito ho sa nangyaring blanco or blank item sa BICAM report. Naku po nakakaawa naman tong mga to. Kaya nga, kung sino man yung mga member dito sa technical group na ito na itinuturo nila Kimbo or tinuturo ni Kimbo, mas maganda ho siguro kung magsalita na kayo. Baka mamaya bandang huli mamaya kayo pa yung maputukan ho dito sa isyung ito. Hanggat maaga pa ibulgar nyo na kung ano yung nalalaman nyo. Naku po. Huwag nyo hayaan na gawin kayong puppet ng administrasyon na kawawa talaga kayo. Mga justices ng Supreme Court. Okay naman, nandoon yung si Chief Justice at nandoon din si Senior Associate Justice Marvic Leonen at nandoon din si Justice Ko. At yun nga, ang napag-usapan ay binigyan tayo ng 3 sunod-sunod na araw na kung saan gagawin ang oral argument dyan sa Baguio City on April 1, 2, and 3. Initially, MJ at Admar ay isang araw lamang, April 1. Subalit kanina ay mukhang na-foresee ng ating mga kagalang-galang na hukom, hindi sasapat yung isang araw dahil na rin sa amin siguro magiging argumento, sa magiging argumento ng respondents at sa magiging mga katanungan ng mga kagalang-galang na hukom. At ganoon din, ipinag-utos ang presensya at kinakailangan na magpakita yung Congresswoman ng Marikina, yung chairman ngayon ng Committee on Appropriation na si Congresswoman Stella Kimbo. At ganoon din, pinag-utos na dapat naroon din ang mga kawani ng Senado at ng Mababang Kapulungan na miyembro ng Technical Working Group. At ito'y mahalaga sapagkat matatandaan ninyo, nung una'y tinanggi nila na may blanco sa Bicameral Conference Committee report. Subalit nung hindi na nila maitanggi, inamin nila na may blanco at ang itinuturo ay ministerial duty na lamang daw ang natitira. Kaya hinayaan na lamang sa mga miyembro ng Technical Working Group ng Senado at Mababang Kapulungan ang pag-fill up ng 28 na blanks na nagkakalaga ng higit kumulang ay 241 billion pesos. Sir, basing on the body language ng mga kagalang-galang na hukom, do you see na itong mga development ngayon, isa rin po sila sa mga nagkaka-interest na ito po'y malinawan, itong issue na to? I think to be fair to everyone, even most especially to the honorable justices, I think lahat ng Pilipino
na nakakaltasan tuwing kinsenas at katapusan sa kanilang sahod bago pa nila ito nahahawakan dahil nga mandatory members at may mandatory contribution sa PhilHealth ay interesado. Sapagkat sinasabi na yung mandatory deduction na yan sa ating mga sahod ay inilalagak para pondohan yung PhilHealth tapos binigyan ng zero funding for 2025. Siyempre, MJ, kahit kayo ni Adbar, magtatanong, nasaan yung binabawas nyo sa amin tuwing kinsenas at katapusan? Akala ko ba mapupunta sa PhilHealth? Bakit zero funding ang PhilHealth ngayong 2025? Opo, Pasensya na kayo sa aking boses ha, ako'y medyo paus na at medyo hindi maganda ang aking karamdaman. Attorney Vic, noong nakarang araw, nagkaroon din ng mahabang oral arguments kaugnay naman sa issue sa PhilHealth. Itong mga issue na to, Attorney, ay magkakaugnay. At number one concerning dito, tayo mga Pilipino, lalo na yung mga maraming mahihirap na kababayan natin na indirect contributors ng PhilHealth. At may kaugnayan pa rin sa issue niyo pong isinusulong, ito pong 2025 BICAM report, sir. Tama yun. Ito yung interes ng ordinaryong Pilipino at ordinaryong manggagawa. Bukod doon sa zero funding or defunded ang PhilHealth for 2025, yun nga yung ating isa pang malaking question. Paano nakapagpasa ng taunang budget kung maraming blanco sa Bicameral Conference Committee report? Di na nila matatanggihan dahil inamin na nila na lumabas din yan, I think, sa inyong programa, sa inyong news outfit, lumabas din yan sa iba pang news outfit na inamin nilang may blanco. At ang pinakadepensa nga nila, ministerial duty raw. Ministerial duty, yung 241 billion pesos na blanco. Kaya daw ipinagkatiwala na lang nila sa mga miyembro ng technical working group na empleyado ng Senado at mababang kapulungan. Ito na rin ang naging kadahilanan, I think, kung bakit require o pinag-utos ng Korte Suprema na dapat ay naroroon ang lahat ng miyembro ng technical working group na empleyado ng Senado at ng mababang kapulungan at bahagi ng Finance Committee on the part of the Senate at ng Committee on Appropriations on the part of the House. Sir, nung nakaraan ay, di ba, hinahanap yung original na GAB at enrolled bill ng Supreme Court. Ito ba naipresenta na, sir? Nagdala sila ng kopya kanina. Subalit dapat yan ay ibinigay nila nung sila nag-file ng kanilang comment. So the lawyers of us petitioners manifested before the Honorable Supreme Court that we have yet to receive a copy of the enrolled bill, the original copy of the enrolled bill, and the General Appropriations Bill. So kanina lang namin nakuha at dalawang kahon yung enrolled bill, dalawang kahon din yung General Appropriations Bill. So bukas ay aming examine at will go through the documents at ikukumpara doon sa naka-file sa nahawak naming kopya. Kung ito ba'y pareho at ihahambing din natin ito sa Bicameral Conference Committee report na blanco. Ang tanong lang ho dito, no, sana. Kapag nahatulang guilty itong mga to, sila Kimbo, sana makulong. Sana makulong kasi hindi ho biro to eh. Biro nyo 241 billion. Sana yung magiging kahinatnan nito, no. Ang masakit dito baka yun na nga parang hindi sila natatakot na maging tawag dito maging maanuan sila, mapatawan sila, no? Mapatawan sila or maaakusahan sila ho dito or tinatawag na maaprubahan nga talagang mapatunayan na may nalabag silang may pagkakasala ho sila dito sa BICAM report na ito, dapat makulong sila. Hindi po pwedeng yung na-convict nga sila or tinatawag na tawag doon yung parang nahatulan sila dito sa BICAM report na to. Maganda kung makulong sana. Ang pangit naman nito kung nahatulan na nga tapos pag-alagala pa rin niya sa gobyerno, wala din. Diba?
Yun din sana kasi tignan nyo na lang ha, eto na lang. Si Franz Castro convicted. 'Di ba? Pero tignan nyo na convicted na yun ha. Pero pag-alagala sa pag-alagala sa gobyerno. So wala din. Halimbawa na maanuan sila dito, wala din. Andyan pa rin sila. Na yun yung pinakamasakit sa Pilipinas na kapag ikaw ay makapangyarihan, may impluwensyang nilalang na nabubuhay dito sa Pilipinas, ganito ang nangyari. Kahit gaano kalaki ang ano mo, kahit gaano kalaki ang sala na ginawa mo sa Pilipinas, pag mapera at makapangyarihan ka, malaya ka pa rin. Yun din sana alam nyo, sa susunod na ma-interview namin to si Attorney Vic, yan yung itatanong ko na sana ay makulong talaga. Sana ay pagdusahan nito ng mga pumirma dyan sa BICAM report na yan na merong 241 billion na pondo or pera ng taong bayan. Biruin mo sandamakmak ho na pawis ang pinagsama-sama dyan. Ang baho niyan. Hindi kasi biro din to. Biro mo 241 billion tapos ganun-ganun lang. Ay nako po. Ganun-ganun lang na parang ay okay lang na ipatawag ako ng Supreme Court. Okay, pag napatawag ako ng Supreme Court, nahatulan akong guilty, malaya pa rin naman ako. So wala din. Nga din. Diba? Kaya sana na manawagan tayo sa Supreme Court na talagang irekto sila. Hindi pa pwede yung magbibil ka. Kasi kung halimbawa magbill sila, magpiansa sila, marami naman silang pera. Dapat dapat maipataw dito sa mga to walang piansa. Kasi useless din to. Sige, masabi na natin guilty sila. Hindi naman nila pinagdudusahan. O sabihin na natin mas maganda nga matanggal sila sa pagiging congressman. Hindi na sila pwedeng tumakbo bilang congressman kahit kailan. No? Kung sakali man na merong batas na ganyan maganda ho yan. Kaso anak ng teteng medyo ko dito. Pero itong balita ni Attorney Vic, maganda ko to kung sa maganda. Kaso nga, yun nga yung iniisip ko dito. Paano kaya makukulong sila dyan? MJ, kung yung sinumiti nilang enrolled bill ay mayroong halaga, yung mga blanco, lalong titining yung katanungan. Sino ang naglagay ng halaga sa mga blanco? Yan pa. So sino nga ba? Maghihingi ako ng comment sa inyo dyan kung sino nga ba. ABC. Letter A, Bongbong Marcos Jr. Letter B, Martin Romualdez. Or letter C, Saldico. Comment nyo dyan babasahin natin yan Oo. So, mas maganda ba? Bawal pala mamigay ngayon. Bawal mamigay ng 1K Gcash. Imigay sana ako 1K Gcash doon sa napakagandang komento at sasagot ko sino yung pumirma dyan sa bicameral report na yan. Tapos syempre explain nyo din maiksi lang naman yung explain, wag naman masyadong hamaba. So antayin ko yan, babasahin ko yan At pag na-identify na yan, meron ba silang authority? At kung sasabihin nila meron silang authority, sino ang nagbigay sa kanila ng authority o kapangyarihan na punan yung mga blanco? Sapagkat sa aming pag-aaral at pagsusuri, tapos na yung budget process cycle kapag ikay nag-file na ng final approved, ratified, and signed bicameral conference committee report dyan sa tinatawag na House of Representatives Bills and Index Service. Ang nakikita ko dito, alam nyo, may dito. Baka may i-sacrifice dito. Dalawa lang ang pwedeng i-sacrifice dito, si Stella Kimbo tsaka yung technical group. Malamang sa malamang baka yung technical group ang i-sacrifice dito. Kasi halimbawa lang naman,
Ganito. Wait lang. Meron tayo cellphone. Ang ganda ng iPhone ko. May 1,000 pesos pa yan sa likod. Kung wari tumawag si Big Boss. Masyado na tayong ginigipit sa sa Bicam report mo. Nabibisto na tayo. Anong maganda plano natin? So sabi naman sabi ng mga alagad, ganito na lang. Hanap tayo ng pwede natin sacrifice para dyan sa Bicam report na yan para hindi tayo maputukan. Bayaran na lang natin ng tigto 20 million kada isa. ayun. Maganda yan. Magandang plano yan. Sige, mag-sacrifice na lang tayo ng mga pipitsuging tao dyan. Oo, importante tayo ay hindi tayo maputukan dyan sa Bicam report na yan. Sige, sungin mo na agad dyan. Sige, sungin mo. Mananalo ka sa eleksyon. Ako bahala sa'yo sa eleksyon. May hacker tayo. Ayun yung masama doon. Oo, ayun yung masama doon na biglang alam niyo may isa sacrifice. Sabihin na lang halimbawa yung technical group, sabihin ng technical group na kami po talaga naglagay niyan eh. So sino nag-utos? Yun. So kung sino yung pinaka-leader doon sa technical group, ayun yung doon. So halimbawa lang naman ito. No, sasabihin nila yung leader ho namin yung leader na-opera na ng 20 million. Gasino na yon. Halimbawa, sa simpleng mamamayang Pilipino, 10 million to 20 million, napakalaking pera na ho nun. Napakalaking pera na nun. Kaya alam naman natin kung yung ginagastusan nga hindi ginagastusan nga yung Congress ng 150K, 150 million kada isa ito pa kayang kaya nga sana nananawagan ho tayo dito sa technical group na ngayon pa lang umaksyon na kayo kasi mamaya na natatakot ho kami sa kalagayan nyo kasi nga baka mamaya gamitin kayo dito sa Bicam report na ito. Dahil ito obvious naman na hindi na sila magkaugaga dito sa nangyayaring issue na to. Kung ano-ano na yung issue na inilatag nila, hindi pa rin makalimutan ng taong bayan. Dahil nga sa mga vlogger na katulad namin. Kaya nga Gina-G si Barbers Pero may ibang video tayo kay Barbers mamaya. Okay, Pag na-file mo na dyan, wala nang galawan, wala nang burahan, wala nang amendments. Ang natatanging gagawin na lamang ay printing ng enrolled bill. Kaya dyan namin iambing, yan ang halaga o value sa amin. Kaya hiningi namin yung kopya ng enrolled bill at saka nitong General Appropriations Bill. Opo, sir, may mga lumalabas kasing report na humingi sila ng extension to produce yung original GAB at enrolled bill. Totoo ba ito, sir, sa inyong pagkakalam? Humingi sila ng extension. They filed the extension Friday afternoon, late afternoon of Friday, just before the following Monday's deadline. So humingi sila ng extension of time na mag-file ng comment. And pinagbigyan naman sila ng Korte Suprema. So late sila nakapag-file. So yung submission, binigyan uli sila ng 5 days ng Korte for both parties, for us and the respondents. Subalit humingi sila ng another extension of 5 days. So 10 days ang ibinigay for both parties, sa petitioner sa amin at sa respondents para magsumiti ng mga additional documentation or until March 15. Po, sir, bago lang si Partner Admar, may mga nagtatanong kasi, lalo na sa ating mga kababayan dyan sa Hong Kong. Nanonood sila ng live. Na-mention daw po ba yung pangalang Speaker Martin Romualdez kanina? Dahil tinanong kung yung mga miyembro, yung Senate President ay kinakailangan din magpunta sa oral argument at yung Speaker of the House. Sinabi naman ng Korte Suprema, kung sila ay libre at may panahon, welcome naman sila. Kung hindi, they will be excused. So very fair naman yung Korte Suprema, and I think hahayaan na ng ang pangit ng batas natin, no? Parang yung Korte Suprema pa yung nag-a-adjust sa mga politiko. Kasi dito linaw, kapag pag medyo hindi sila busy, pumunta sila.
Pag medyo busy sila, edi magano ka sila ng excuses letter. Ang ang pangit talaga ng batas dito sa Pilipinas. Kaya kailangan talaga maihalal natin yung 9 na PDP laban at lalong-lalo na si Pastor Apollo Kibuloy. Dahil tawag dito, yung alam nyo yung 70 plus na hinahandang mga kaso na ipapasa ni Pastor Apollo C. Kibuloy sa Senado talagang napakaganda, talagang yun talaga ang kailangan dito sa Pilipinas. Ang masakit dito, no, yung Congress gusto nilang pagmukain na sila ang karapat-dapat na paniwalaan sa COA at sa Supreme Court. Etong mga politiko, kasama na pala yung Congress na yun. So ganun yung nila, no? Ganun yung parang gusto nilang iparating sa taong bayan na Supreme Court ka lang, Korte Suprema ka lang, politiko ako. Grabe, no? Ganun kalala, no? Ang tindi. Sige, tuloy. Korte Suprema yung Office of Solicitor General bilang abogado nila ng gobyerno na mag-argue on their behalf. Pero it's very specific din yung kautusan. Dapat magpunta doon si Marikina Congresswoman Stella Kimbo at yung kanyang mga itinuturong miyembro ng Technical Working Group ng Senado at ng mababang kapulungan dahil yun ang kanyang itinuro na ipinagkatiwala na raw nila ang paglagay ng halaga dyan sa mga blanco sa Bicameral Conference Committee report. Alam nyo na itanong ko to kay Congressman Alvarez na dating Speaker of the House, no? Alam nyo, nung tinanong ko na sino-sino ba tong technical group na to? Ito ba ay may mga posisyon sa gobyerno? Ito ba ay matataas na tao, makapangyarihan? Alam nyo kung anong sinagot niya? Yan ay katulad lang daw natin ng mga maliliit na mamamayan ng Pilipino. Tapos idadawit dito, anong kinalaman nila dito? Sila ang magpapasya, yung mga maliliit na yun, sila ang magpapasya ng yung kung sino maglalagay ng halaga dun sa mga blank item na yun. Ewan ko dito kay Stella Kimbo, ako nga pala, tumatakbong congressman niya sa Marikina. Ewan ko lang kung sana gawan ng action. Ewan ko lang ako kung meron bang batas no na sana magkaroon ng batas ang korte na kapag hindi humaharap or pag nahatulan kang guilty sa batas na iyong nilabag, ay kahit politiko mataas na antas ka pa, ay dapat kang makulong. Dapat ganun Kaso parang malabo sa Pilipinas yun, no? Hindi, alam nyo ito yung mga batas na nangyayari. Yung batas na nangyayari na hindi natin nagugustuhan dito sa Pilipinas. Alam nyo, habang patindi ang usapang eleksyon dito sa Pilipinas, nagkakaroon lalo ng napakalawak na idea ang mga Duterte para sa susunod na sila naman ay ang mamuno dito sa Pilipinas ay maiaayos na nila ng gusto yan. Malaking aral din to, etong mga nangyayari ngayon. Malaking aral din to na mapaghahandaan natin sa susunod na mga henerasyon. Sa susunod, katulad yan, pag naging presidente na, isa sa mga Duterte ulit. So, maiiwasan na nila yung mga ganitong bagay at maisa sa batas nila yung mga batas na bulok na gumagana dito sa Pilipinas, no? Kaya antayin na natin yan. So, yun. Dito naman tayo mapunta, syempre. Ito yung dalawang pinag-uusapan kasi ngayon dito sa Pilipinas ngayon. Huwag natin pag-usapan yung ibang issue, putang inang yan. Dito tayo sa PhilHealth at sa BICAM. So, dito naman tayo sa PhilHealth, no? PhilHealth pan, malabong maibalik Marcos admin, walang pakialam. Ordinaryong Pilipino. I don't think they will restore the fund anytime soon. I am not even sure if they will be humble enough to admit that they commit a mistake here dahil alam naman natin na pagka yan inamin nila, nag-restore sila, that will be tantamount to an admission of guilt. At alam din nila ang kasunod niyan ay criminal case or cases.
issue po dito sa PhilHealth, kaugnay nga po sa pagbabudget po dyan. Kahapon po sa oral argument, lumalabas at tinatanong ng mga associate justices kung yun bang hindi pagsama doon sa mga malinaw na, so doon sa Appropriation Section 37 ata po yun ng Universal Healthcare Law, kung hindi po yun ikonsidera, kumbaga sa pagbabudget ng pondo ng PhilHealth, bakit daw may magkakaroon pa ng political negotiation considering nandun na sa batas. Sa inyo pong pagkakalam, sa mga ganito po na fix na nasa batas, ilang porsyento ba yun mula sa PCSO, ilang porsyento mula sa PAGCOR, kailangan pa ba yang magkaroon ng political negotiation sa side po ng Kongreso na nakasaad na po malinaw dun sa batas ang dapat na share para po dito sa PhilHealth? Bilang abogado, we're talking here of the 2024 na ginawa ng Executive Department, kinuha yung 60 billion. Initially 89.9 billion yan. Sa aking pag-aaral, automatic kasi yung quarterly remittance. May share ang PhilHealth at yun, ayon sa Universal Healthcare Law, may automatic share or appropriation ang PhilHealth galing sa PCSO at PAGCOR. Quarterly yan. Pati yan, hindi nila binigay. And I think, I am not talking about the case that we have filed before the Supreme Court, but rather following and replying to your question, Admarano, hindi pwede kasing amindahan ng isang appropriation bill kagaya ng 2024 General Appropriations Law. Sa aking legal mind, hindi dapat walang puwang na mapapayagang amyendahan ng isang appropriations law yung existing Republic Act. Dahil ang isang batas dapat embracing only one title at isa lang ang din ang pinapangpakay o tinutukoy niyan. Kung appropriations bill lamang. Hindi niya pwedeng amyendahan all other existing Republic Act. Ang nangyari sa tingin ko noong 2024 budget na nakaraang taon, inaamyendahan nung General Appropriations Law pati yung iba't ibang charter ng GOCCs. Kaya nila nalimas yung tinatawag na unused or unutilized funds ng mga GOCCs. Kinuha. Grabe, no? Ang lupit talaga nitong mga to. Oo, kaya pala mahal na mahal nila yung mga halang ang bituka dito sa Pilipinas, lalo na yung mga hadi kasi ganun din sila. Tsaka ito yung sinasabing walang pakailam. Ang Marcos administration dito sa issue ng PhilHealth, baka naman ubos na. Baka naman ubos na gani ang pera. Yan ang mahirap dyan. Ubos na nga niya ang pera kaya wala nang pakialam si mukhang pera. Hirap ng ganyan, no? Oo. Okay, play natin. Nila Kaya nga 'di ba nakuha nila yung PhilHealth dahil hindi raw ginagamit at ang kanilang prinsipyo, it's either you use it or you lose it. Pero nakalimutan nila, katangi-tangi kasi yung PhilHealth. 80% ng pondong nakokolekta mula sa yung sin tax revenue galing yan sa tabako, yung mga gumagamit, yung mga sweetened beverages, yung mga alcoholic beverages, 80% yan ng pondong yan dapat pupondohan yung ating Universal Healthcare Law kasama na yung PhilHealth. Kaya laging may pondo ang PhilHealth. So yun yung istorya nung 2024 pagkuha ng 60 billion ng PhilHealth. And it seems na marami na rin ang justices na naririnig naman natin sa oral arguments na nakakapuna mali yung ginawa ng Executive Department. Opo. Sir, malinaw din po yung budget doon sa Universal Healthcare na dapat lang ay intended lang talaga para sa kalusugan. So kumbaga, kung ito'y maililipat sa ibang mga proyekto, lalo na ito kasi intended lang talaga sa kalusugan, ilalagay mo sa infra or iba pang mga proyekto, hindi na ito sumasang-ayon dun sa mismong pinakabatas niya.
A malversation of public funds yan. Sapagkat specific yung batas gagamitin mo lang yan for healthcare or anything health-related and wellness of the Filipino people. Katangi-tangi kasi yung mandato ng batas na yan. Ang pera ng PhilHealth, dapat nga yan ubusin nila pero sa health lang, sa kalusugan at kaligtasan ng Pilipino. At hindi sa tulay. Pangina, saan ka mo naman nakakita? PhilHealth Fund gagamitin sa tulay. Puta na, grabe ka baliwan ng utak nila ngayon, no? PhilHealth Fund gagamitin mo sa tulay. Ano yung humihinga ba yung tulay? Bobo ka ba nga ni? Hayop na yan, no? Gulat tayo dun, no? Tapos, ang pinakamalupit pa rito, asan ng tulay? Yung malupit dun asan ang tulay nga ni? Bakit wala ang tulay? So, big sabihin na wala ang tulay, wala na rin ang pira. Katangi-tangi yung mandato ng PhilHealth. Paano mo ubusin ang pera niyan? Palawigin mo yung scope of services. Ako nga, lagi kong sinasabi, to include even yung assistive devices, kagaya ng saklay, ng tungkod, ng wheelchair, whether motorized or manual, pati yung aparato na ginagamit sa hagdan para makaakyat baba yung mga person with disability o di kaya yung mga may karamdaman. Dapat yan i-include na lang at pinalawig pa yung serbisyo ng PhilHealth. Pero maling-mali na gamitin mo yan pang-maintain ng mga highways, pondo na tinatawag na Panay Negros Guimaras Highway. And it was discovered, it was unearthed through the Honorable Lady Justice Ami Lazaro Javier na fully funded pala yung Panay Negros Guimaras Bridge 174.5 billion na inutang sa Export-Import Bank na Exim Bank ng Korea. Bakit kinakailangan mo i-augment yan ng pera mula PhilHealth? Fully funded. Tapos meron pang augmentation funding from 22, if I'm not mistaken, 22, 23, and 24 General Appropriations Law. Opo, and dito po sa pag-budget na sa pondo ng PhilHealth, bigyan lang natin ng diin kasi hindi lang ito galing sa, kasi may part dito na galing sa appropriation or galing sa pondo mula sa government, paglalaanan po nila, which is yan yung mga tax ng mga tao, no, ng publiko. Maliban pa dyan, nagbabayad pa si publiko, ang taong bayan, mula doon sa kanyang sinasahod, so doble yung nakukuha sa kanya. Nagbabayad siya ng tax. Ito nga yung malupit dyan Isipin nyo ito maigi Tignan yung pahirap ng gobyerno sa atin. Tatrabaho tayo, OT. Yung sa mga kumpanya, ako na pasalamat ako ngayon kasi kahit papaano magaang ang trabaho ko. Pero malaki ang binabayaran kong tax. Dami kong properties. Hindi. Oo, di ba? So, isipin nyo maigi, mag-OT ka, 5 hours, sa isang buong araw mong trabaho. Tapos, ang sasahurin mo ay umaabot lamang ng, sabihin na natin, 700 a day. Halimbawa lang naman. Tapos, ibabawas dun yung sa PhilHealth. Tapos, siyempre, ikaw naman, ganado ka kasi gusto mong punuan or gusto mong mapatayog or mapalakas yung PhilHealth fund mo, biglang ganito ang mangyayari. Tapos ang masama pa dito, na inuutos na ng Korte Suprema na ibalik yung pera, nagbibingi-bingihan si Marcos Jr. Kaya nga itong sinasabi dito na malabo nang maibalik, naniniwala din ako dito na baka nga malabo nang maibalik yung PhilHealth Fund na yan. Meron din siya binabayaran na kanyang contributions. Tapos, ganito lang yung kanilang maririnig na ang akala nila, meron pang viral ngayon, sinare din ito sa Facebook page ni Senador Bongo, na dismayado sila dahil may patakaran doon na hindi covered sa PhilHealth yung kanilang bayarin
No, talagang since sinabi pa niya since 2004 nagbabayad sila tapos ganito lang ang ano. Kumbaga grabe ang epekto nito sa taong bayan pag laging naririnig natin. Alam nyo, ito Alam nyo kung anong magandang gawin diyan sa PhilHealth na yan. Hindi ang taong bayan nang magbabayad sa PhilHealth na yan, kundi dapat yung mga tax na yan yung mismong mga kongresista. Mga congressman, senador, mga lahat ng politiko, kapag ikaw ay naging, halimbawa, ganito ang sahod ng mga congressman ay umaabot ng 350 to 250k per month. So, kung may batas sana na may sampa sa mga ganito or may ipatupad, yung 50,000 sa kada sahod mo, ilalagay yun or yung 100 or yung tinatawag na kalahati sa sahod mo ay ilagay sa PhilHealth Fund. At least kahit papaano itong mga magnanakaw ng mga politiko, ramdam nila na kapag ninakaw nila yung yung PhilHealth na yan para sila din yung masaktan. Para maramdaman din nila yung nararamdaman natin na tigabayad ng tax. Anak ng teting, no? Yaman ng Pilipinas, pero puta na, kupal ang administrasyon. Ba't palakpak? Itong mga ganitong klase ng kontrobersya, Attorney Vic. Talagang nakakasama ng loob, lalo na sa ordinaryong manggagawa. Dahil titingnan mo, Admar, sabi ko nga hindi pa nahihipo ng mga manggagawa yung kanilang pinaghirapan ng kinsenas at katapusan na ibawas na yung sinasabing mandatory contribution sa PhilHealth. Ngayon kinuha mo, hindi ba estafa yun? Tama si Pangulong Duterte. Pag kinuha mo yung pera ng pribado at sinabi mo na ito'y kinukuha ko dahil ito yung iyong mandatory contribution sa PhilHealth, tapos kukunin ng gobyerno, gagamitin mo para sa pang-maintain ng kalsada o pang-fund ng fully funded na Panay Negros Guimaras sa bridge, estafa tawag dyan doon sa pribado. It's so difficult to determine with the particularity kung yung 60 billion bang nakuha nila, yun lang ang subsidy ng gobyerno dahil nag-commingle na yung private and public funds How now do they ascertain na yung 60 billion na yan ay pera ng gobyerno? Paano mo masasabing walang pera ng pribado dyan? In the same vein, bakit mo ngayon siniro ang PhilHealth for 2025? Nasaan yung galing sa mandatory contribution ng nagtatrabaho sa pribado? Pera ng pribado yan, walang pakialam ang gobyerno dyan. Yan ay contribution ng mga nasa private. Ano yung sasabing pera ng gobyerno to? Karuntado ba kayo? Mga bobo ba kayo? Saan yung pangamot ko? Sungal-ngaling kong mga bunganga nito. Ang pera ng taong bayan niya, paano magiging pera ng ano yan? Paano magiging pera ng gobyerno yan? Tarantadong yung sasabi nun. Sector, it should go straight to the PhilHealth. Kaya imposibleng zero funding ang dapat nakuha ng PhilHealth for 2025. At yung sinasabi nilang maraming pondo at hindi nagagamit, then the problem is in the management. Kung hindi ginagamit, unutilize yung maraming pondo, get rid of the entire board, get rid of the entire management. Ito yung matagal ko nang sinasabi. Bakit mo pahirapan yung Pilipino? Ang sablay yung mga appointees mo. Dapat ang palitan mo yung board. Remember, there was even a story. I'm just not sure now if the Private Hospital Association of the Philippines Incorporated o yung PAPI or FAPI, meron itong collectible na 4.5 billion pesos Kagaya nun, may collectible ka ng 4.5 billion pesos. If indeed it's true that you have so much money like 600 million pesos unutilized, bakit hindi nila binabayaran yung kahit paunti-unti yung pera ng 600 million or 600 billion? Bakit hindi nila ibayaran yung matagal ng standing obligation? Yan yung mga katanungan na closely intertwined talaga. Yung petition na i-file regarding the 2024 PhilHealth issue at yung aming ikinaso ngayon na tungkol naman sa 2025 General Appropriations Law. Ito, may mga ilang mga vlogger na nagsasabing hindi naman totoo yan.
Nung nakaraan, hospital si ganito, si ganyan, nakapagbayad naman siya, gamit niya yung PhilHealth. Malaki pa nga yung bigay eh. Ganito yan kung hindi ka ba naman tanga ka. Aantayin pa ba natin na may mga ospital na po na ayaw nang tumanggap ng tulong mula sa PhilHealth? Ganun ba yon? Gago ka ba? Ang tanga mo naman nga ni... Hindi, sorry sa mga nakakapanan. Talagang bobo sila. Talagang tanga sila. Sa mga vlogger ho na nagsasabing, hindi, okay naman yung PhilHealth na gago ka ba? Aantayin mo pa. Oo, may halimbawa, may isa kang ospital na pinuntan, may bayarin ka doon. Ginamit mo yung PhilHealth. So kung nakapagbayad ka, ibig sabihin nun ay hindi hinahadlangan ng ospital na yon na umutang ang PhilHealth sa kanila. Ganun yun eh. Paano? Kung masagad na yung buong mga ospital dito sa Pilipinas, edi kawawa yung mga tao na yung iba kahit papano malaki din bagay yung naibabawas ng PhilHealth sa mga bayarin nila sa ospital. Buti sana kung may mga malasakit center ni Senador Bongo. So okay yun kahit papaano kaso ultimo nga yung malasakit center ni Senator Bongo parang ginugurgur din, di ba? Alam niyo yung mga napapanood yung mga vlogger, alam niyo yan puro lamang ngawa, no? Kesyo okay naman daw na gumagana pa nga. Ang tanong, hanggang kailan kaya magtitiis ang mga ospital na pautangin yung PhilHealth? Lalo't pag hindi na ibalik tong pinapabalik ng Korte Suprema na pondo para sa PhilHealth. Kayo mga porket yan ang pinagkaiba ng mga vlogger na pinoponduhan, pinoponduhan ng gobyerno or pinoponduhan ni Tambaluslos. May ebidensya tayo dyan, may isang vlogger dyan na sinabi niya sinasahuran daw siya ni Tambaluslos. Yan ang pinagkaiba nila sa amin. No, hindi nila kasi alam, hindi katulad yan pag may mga issue na hindi nila kaya ipaliwanag, ang gagawin nila pupuntiryahin nila yung personal na buhay ng mga Duterte. So nung nakaranga pati nga si Kitty Duterte inano pa nila, dinamay pa. Kasi 'di ba, alam naman natin ngayon na nababalita na itong si Kitty Duterte ay hiwalay na sa kanyang boyfriend. So ginawa nila ng issue 'yun. So marami daw lalaki si Kitty. Inggit ka naman, nahayop ka. Kung maganda yung tao, ikaw pangit, huwag ka na umasa. Kung walang nagkakagusto sa'yo, hayaan mo na. Oo, ganyan wala ipinanganak kang tsurarat. Ipinanganak kang tsurarat sa mundo, huwag mo nang pagpilitan. Ganyan na yan, hindi na mababago yan, Inday. Ang tinutukoy ko dito yung vlogger na babae dyan sa kabilang hanay, no? Na pinabili, sabi niya tomboy daw siya. Na pinabili ng suka ng kanyang mister na addict din. Tanginang yan, sabi ko, hype talaga itong mga vlogger na to, puro kachismisan yung alam O katulad dito, sabi ang ano nila dito, ang galing nga may isang vlogger na nagsabi about dun sa PhilHealth na gumagana daw so ganyan, malaki pa daw bigay. Tapos kinontent na ng lahat. Tapos alam nyo kung anong komento, tama naman to. Sabi ko, ito, wala kayong sariling komento? Tama naman to. Bubo. Kaya kayo mga kababayan, mga banateros, wag kayo maniniwala sa mga hayop na yan. Ito kasi, mas maganda'y agapan. Paano na lang, yung ospital na napuntahan ng isa nating kababayan ay ayaw nang magpautang sa PhilHealth. So kung meron mang mga ospital na nakakagamit pa ng PhilHealth, swerte nyo. Paano yung iba? Kawawa naman yung ibang kababayan natin. Attorney, habang nakikinig ako doon sa mismong oral argument po, kapansin-pansin parang pasan pasan niya ang daigdig ng mga nagsasagot mula sa PhilHealth.
Pero mapapansin mo na parang dinidepensa niya pati na rin yung sa Congress, when in fact sila naman yung nasa Congress yung may last say. Kumbaga, Tingnan mo, ito, asan na yun? Sige, hanapin natin. Pero yun yung pera to. Ayan oh. Tingnan yung pera na to, ha? Oh. 666. Wait lang. Total. 2023 financial statement. Total asset 588 million. Total liabilities 1.2 million. Ito 600, di ba? Ang laking pera nito. at itong mga nasa Congress ay hindi nga sila makapagano, 'di ba? Kasi ang sumasagot sa kanila ngayon is ito pong Solgen, yung abogado ng gobyerno. Na ngayon, ang gusto rin ng ating mga kababayan na hindi lamang itong Ang ina nga, dapat nga sagutin to ng mga congressman. Ang nangyayari ngayon, anak ng teting, kada may press con sila fake you. Bakla ka ba? Hindi ito tanong lang, Congressman Ortega, bakla ka? Kasi yung mga ganyang lingwahe yung fake you, ganang mga salitaan ng bakla yan eh. Ganda pa naman ng balbas nyo. Alam mo, pangarap ko yung balbas nyong yan. Tapos bigla ako napanood yung video nyo, bigla akong kinabahan. Ay ko, nabawasan na naman tayo ng isang lalaki sa Pilipinas. Isang lalaki sa mundo. Eto, I respect all LGBT community, pero iba yung pitik eh. Fake you. Ganon eh, no? Admar, Attorney Vic, huwag nyo nang asahan na ibalita or sagutin or magpahayag ang mga congressman yan dahil wala pa silang kodigo. Or tinatawag na wala pa silang utos, wala pang utos sa kanila. Focus lang daw sila sa mga Duterte. Yun lang. So yung mga banateros, mga kabiyaya, anong may kukomento nyo mapatungkol sa issue ng Bikeham report ni Attorney Vic Rodriguez at ito sa PhilHealth na ipinapabalik na Korte Suprema ang 60 billion. Kung hindi ako nagkakamali, no? Ipinapabalik na at mukhang wala nang pakialam ang administrasyong Marcos at wala nang balak na ibalik ang PhilHealth Fund. So ano pong may kukomento nyo dyan? Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makaka
Ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan, no? Tapos, isa pa. Di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.